Kansusan. Super Radio DZWB Last Report. Suspensyon ng operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market OESM sa buong bansa. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Mark Makalala, detalye. Mark! Okay, antabayanan ho natin ang report na yan ni Mark Makalala tungkol ho doon sa suspension. Bakit i-operate? kaya ang Ano, WSM ano bang ano yan? Yan ba'y makakaganda at May makakatulong? impact ba sa ating kuryente yan? Kung bumibili ng kuryente Oo nga, oo. Bakit suspended ang operasyon nila? Maganda malaman ho natin Kaya yan. nga, flash report Mark, yan, okay ka na? Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon ng operasyon ng Wholesale Electricity Market o Spot Market o OSM sa buong bansa simula ngayong araw, March 26. Sa pahayag ng ERC kanina giniit na layo nitong matugunan ang mga problemang marinitudod sa supply ng enerhiya, gayon din ang pabago-bagong presyo ng kuryente funksyon ng gera sa gitnang silangan. Sabi pa ng ERC na mag-ooperate ng power system sa ilalim ng Special Operating Guidelines dahil naglabas ng Department of Energy kung bibigyan prioridad ang pinakamahusay na paraan ng pagpapadala ng available renewable energy sources. Sa pamamagitan nito, matitipid ang critical na fuel industry sa gitna ng mga pagkaantala sa pandaigdigang supply ng langis at mapaglaan ng operational framework para sa system dispatch. Kaugnay nito, lahat ng market participants, kabilang na ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines, maging ang National Grid Corporation of the Philippines System Operator o NGCPSO ay inatasan na sumunod sa mga hakbang na ito. Ang inyong mabilis lang. Yes, Mark. Wala na may epekto ito sa supply ng kuryente. Palibasa, di ba, dyan bumibili ng kuryente sa ano na yan, sa spot market. Wala na may epektong ganon. Sa ngayon, wala pa. Pero ang binabanggit ng ERC, ang layunin nito, kaya sinuspende nila, para matugunan yung problemang maaaring idulot pa sa supply ng enerhiya, lalo kung magtutuloy-tuloy pa itong gera sa gitnang silangan. So ito yung unang nakita nila na hakbang na pwedeng gawin para kahit papano hindi lumala itong problema sa enerhiya. Okay, thank you. Ang inyong kapuso, Mark Makalala ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Super Radio DZWB Last Report. Plus report! Ang ating buwan naman ngayong hapon, diesel na binili ng gobyerno. Dumating na ngayon ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Pinutukan ng balita na yan, Nimpa Ravelo, Buenamano, go! Karon na ibinida ngayon ni Energy Secretary Sharon Garin na dumating ngayon ang diesel na pinrocure ng gobyerno. Sabi niya, dumating ito sa Luzon at ito ang first delivery at magkakaroon pa ng marami pang deliveries sa susunod na mga araw o linggo. Ang kanyang pahayag na ito, ibinida sa kanyang Facebook account. Sabi ni Secretary Garin, tinrabaho nila ito sa nagdaang 3 linggo. Kaya sabi niya, yung barko, kasi doon sa kanyang Facebook post makikita ang 2 litrato, ang makikita dito ay isang barko na nakadaong. At ang sabi niya, para sa kanya, ito yung most beautiful ship ever. Wala pang kaukulang detalye. Ang sabi ng Department of Energy, magbibigay sila ng karagdagang detalye maya-maya lamang. Hindi kasi isinaad dito kung saan particular sa Luzon at kung gaano karami ang diesel na dumating. At saan ang galing? At saan din ang galing? Yun din, saan din ang galing? Kasi merong report kanina na may dumating na galing ng Russia. Yun naman ay procurement naman yun ng Petron. Okay. So ito, ang hihintayin natin, yung detalye, saan ito nanggaling, magkano yung ginastos dito, ganito karami. Kasi importante kung gaano karami yung dumating at yung mga paparating pa. Dahil ngayon kasi Karen batay doon sa pagdinig kanina, sabi ng mga oil companies, pahirapan na bumili. At kung may mabibili naman, sobrang mahal ng presyo. Okay, Oo, okay. Yun. So mamaya, yung karagdagang detalye ukol dito. Ako si Nimpa Ravelo ng GMA, Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report. Si Rene Santa Cruz at ang Big Time Balita dito lamang sa Super Radio DZWB. Super Radio DZWB Last Report. Alright! Narito naman ang ating flash report. Magandang balita po ito, balon ng langis
nadiskubre sa may bahagi ng Palawan ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinutukan ng balita na yan. Tuesday New, go go! Inianunsyo ngayon lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinakabago niyang vlog ang panibagong nadiskubreng balon ng langis. Ito ay sa bahagi ng Palawan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang Camago 3 well ay matagumpay na nahukay at natest at nakapagpuproducean niya ng 60 milyon na standard cubic feet ng gas kada araw. Ito ayon sa Pangulo ang ikalawang pangunahing tagumpay sa ilalim ng $893 million Malampaya Phase 4 campaign at mas malaki kesa sa nadiskubring una. Ayon sa Pangulo, itong Camago 3 ay may tinatansyang 2.5 na beses na mas maraming gas kesa sa Malampaya East 1 discovery. Kapag pinagsama, sinabi ng Pangulo na tinataya ito na makapagpapahaba ng buhay ng Malampaya gas field sa tinatansyang 6 na taon. Ibig sabihin nito para sa Pangulo ay mas maraming enerhiya, mas matatag at mas mura na enerhiya o kuryente. Ayon pa sa Pangulo, ang kada unit ng kuryente na ma-generate mula sa Malampaya sa halip na imported fuel ay katumbas na ng salapi o halaga na matitipid ng mga household na maliliit na negosyo at ng bawat Pilipino na nagbabayad ng kuryente. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito sa panahong ito ngayon sa gitna ng kaguluhan, sa gitnang silangan na nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya ginagawaan niya ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya at maibsan ang epekto ng gulo sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Sabi pa ng Pangulo dito sa kanyang vlog, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong taong 2000, naglalakad na ng mga bagong subsea pipelines o mga tubo sa karagatan ng Pilipinas. Ibig sabihin, itong mga bagong tubo na ito ay inilalakad sa ilalim ng dagat para maihatid ang gas mula sa pinapukunan nito patungo sa ating mga tahanan at negosyo. Hindi lamang daw ito nakapagpapalawak sa gas field sa Malampaya o ng bansa, kundi muling binubuo nito ang energy infrastructure sa Pilipinas. Target na ma-deliver daw yung gas delivery ngayong 4th quarter ng taon. Ako si Tuesday Saguniyo ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Last Report! Ano bang ginagawa ko at ayaw mo akong tigilan? Ikaw ang ayaw tumigil, Balderrama. Walang matuwid sa pagkatao mo, Balderrama. Pagmasdan mo ng mabuti ang araw. Dahil bukas, hindi ka nasisikatan ng araw. Kakalusin na kita. FBJ sa GMA.